Melissa, iha? Napapitlag ng bahagya si Melissa nang marinig niya ang tinig na iyon ng mami niya. Dahil siguro masyado siyang nakakonsentrate sa kanyang ginagawang pagpipinta, ay hindi niya namalayan ang pagkatok at pagpasok nito sa kanyang workplace. Ganoon kasi siya tuwing nasa pagpipinta ang buong atensyon niya. Halos hindi niya namamalayan ang nasa paligid niya. "Ikaw pala, ma'am. Sorry kung hindi ko agad kayo napansin," sabi niya rito. Huli na nang mapagtanto niyang tiyak na makikilala nito ang lalaking halos patapos na ang pagkakapinta niya sa canvas. Kaya hindi na rin niya tinangkang itago pa iyon. Umupo ito sa isang upuan na malapit sa stool na inuupuan niya. May gumuhit ng ngiti sa mga labi nito nang mapagmasdan ang lalaking iginuguhit niya. Si Dave ito, hindi ba? Nahihiyang tumango lamang siya. Dati ay mukha ni Ivan ang palagi kong nakikitang iginuguhit mo, pero mula nang makilala mo si Dave at magkalapit ang loob niyo sa isa't isa, ay siya na ang palaging nahuhuli kong ipinipinta mo. Dagdag nito. Mula sa painting ni Dave ay dumako ang tingin nito sa kanya. Ang ibig ding sabihin nun, nagawa na ni Dave na palitan si Ivan dyan sa puso mo. Wala sa tono nito na nagtatanong ito, kundi isang definidong pahayag iyon. Pinagmasdan din siya nito ng mataman. Ilang segundong natigilan siya. Magkakaila pa ba siya sa kanyang ina? May palagay siyang hindi ito maniniwala kung itatanggi pa niya ang nagdudumilat na katotohanan iyon. Ano pa nga ba ang ibang dahilan kung bakit nag-aaksaya siya ng panahong ipinta si Dave bukod sa pag-ibig? Dahil ba natutuwa lang siya rito na buhay rito ang mga mata ng yumaong nobyo? Napailing siya. Mababaw na dahilan iyon. Noon ay siguro. Pero sa paglipas ng panahon, ay unti-unti nang napasok ni Dave ang puso niyang dati ay buong-buong inuukupan ni Ivan. "Si Dave na bang nariyan sa puso mo, anak?" Untag sa kanya ng mami niya ng ilang saglit na hindi kumibo. "Ma'am," hindi niya alam ang sasabihin niya. "Huwag ka nang magkaila sa akin, Melissa, anak. Alam kong hindi na lamang dahil sa mga mata ni Ivan na taglay na ngayon ni Dave kaya ganoon na lamang interes mo sa kanya. May mas malalim ng dahilan niyon at iyon ay dahil mahal mo na siya, di ba?" Tumango siya. "Pero parang nagigilty ako, mami. Para kasing pinagtataksilan at tinatalikuran ko na ang alaala ni Ivan. Nangako kami noon sa isa't isa na kami magpapakasal." Umiling-iling ito. Mula nang mamatay si Ivan ay nabaliwala na rin ang mga pangako niyo sa isa't isa. Patay na siya at ikaw naman ay buhay pa. Nasa magkaibang mundo na kayo. Natitiyak kung saan man siya naroroon, ay masaya siya dahil hindi ka nagtagal na mamuhay sa depresyon at kalungkutan, na nakatagpo ka agad ng lalaking muling magbibigay ng kulay sa buhay mo. Napabuntong hininga siya. "Pero may problema pa ako, ma'am. Kahit nagkalapit na kami ni Dave sa isa't isa, ay hindi pa rin siya nagsasabi sa akin sa kung ano man ang nararamdaman niya sa akin." Malungkot na pagtatapat niya. Muling tiningnan niya ang halos tapos ng larawan ng binata na ipininta niya. Wala siyang pinagkopyahan ng ipininta niyang iyon. Nabuo lamang niya ang larawang iyon ni Dave mula sa kanyang puso. Nakaukit na kasi roon ang bawat detalye ng gwapong mukha nito. "Hindi ba palagi kayo magkasama? Ano ba ang nararamdaman mo na feelings niya sa'yo? May mga lalaki kasing kahit mahal na nila ang isang babae, ay di pa rin nila magawang ipagtapat ang kanilang nararamdaman. Baka si Dave ay isa sa mga ganoong klaseng lalaki. Hindi sila nagsasalita, basta ay pinararamdam na lang nila. Hindi naman kasi mag-aaksaya ng oras ang isang lalaki sa isang babae kung wala siyang espesyal na nararamdaman dito." Muli siyang bumaling sa mami niya. "Nararamdaman kong importante ako sa buhay ni Dave, mami.
Ramdam na ramdam ko ang labis na pagpapahalaga niya. Lalo na noong magka-dengue ako at ma-confine sa ospital. To the point na gusto ko na ngang isiping mahal niya rin ako. Pero ayoko pa rin dahil sa mga pinapakita at pinaparamdam niyang iyon sa akin, ay iisipan ko ng mahal na rin niya ako. Baka mamaya ay nami-misinterpret ko lang, na binigyang kulay ko lang ang mga iyon, na kaya ganoon ang special attention niya sa akin, ay dahil ibinabalik niya ang gratitude na muling nakakita ito, at nakapagpatuloy ng buhay dahil sa mga mata ni Ivan na ngayon ay nagbibigay ng liwanag sa mundo niya. Kung gaano kasi ka-close si Dave sa akin, ay ganun din kina Tito Michael at kay Tita Leia. Parang pangalawang mga magulang na ni Dave ang mga magulang ni Ivan. At labis namin ikinatutuwa iyon ni Tito Michael, lalo na Tita Leia, dahil para uling nabuhay si Ivan sa pamamagitan ni Dave. Mahabang pahayag niya. Sandaling nahulog sa malalim na pag-iisip ang mami niya, habang tila sinusuri siya ng tingin. Maya-maya ay nagsalita ito. Teka, baka nga naman ipinagkakamali mo lang ang nararamdaman mo towards Dave. Na baka hindi siya talaga ang mahal mo kundi si Ivan pa rin. Na akala mo mahal mo siya dahil somehow nakikita mo si Ivan sa katauhan niya. Seryosong sabi nito. Walang pag-aalinlangang umiling-iling siya. No, ma'am. Matagal ko nang sinuri ang katotohanang nararamdaman ko sa kanya. Ganyan din ang inisip ko noon, na baka kaya ganoon na lamang ako ka-interesado sa kanya to the point na kulit-kulitin ko siya, ay dahil parang binubuhay ko si Ivan sa katauhan niya. Pero na-realize kong hindi ganoon, ma'am. Ivan and Dave are different in many ways. Kung si Ivan noon ay friendly, palaging nakangiti at maloko, si Dave naman noong unang nakilala ko ay may pagka-aloof, masungit at indifferent. Sa kabila ng mga hindi ganoong magagandang ipinakita niya sa akin noon ay gustong-gusto ko pa rin siyang makilala at mapalapit sa kanya. And I'm thankful to God na hindi naman ako nabigong matibag ang pader na iniharang niya noon sa pagitan namin. I'm really glad with what's going on between us now. Nagawa na rin niyang ipagtapat sa akin kung bakit medyo aloof at masungit siya sa akin noon. Pahapiyaw na ikinuwento niya sa mami niya ang tungkol sa babaeng nang iwan kay Dave noong mabulag ito. Kaya pala ganoon siya noon, ay iniwan din siya ng babaeng minahal niya? Komento ng mami niya. Kung makikita ko nga lang ng personal ang presi na yon, naku, baka hindi ko mapigilan sarili ko at masabunutan ko siya. Nakataas ang kilay na sabi niya. Napangiti ito. That's a sign you are in love with Dave, Melissa. Muli ay bumuntong hininga siya. Pero iyon nga ang problema ko, mami. He said nothing about his feeling towards me. Ang palagi lang sinasabi niya sa akin na labis na nagpapakilig sa puso ko ay extraordinary daw yung beauty ko. Na gumaganda raw ang araw niya kapag nakikita at nakakausap niya ako. Minsan nararamdaman kong parang may gusto pa siyang sabihin sa akin na parang magtatapat na siya ng feelings niya sa akin, pero parang may pumipigil sa kanya. Hay, mami. Ano kaya kung ako na magpakita ng motibo sa kanya? O kaya ako na ang unang magtapat sa kanya? Nanlaki ang mga mata nito sa pagkagulat sa sinabi niya. Iyan ang huwag na huwag mong gagawin, Melissa. Kung ayaw mong padapain ka uli namin ng daddy mo at paluin sa puwet. Babala nito sa seryosong tinig. Napahagik-gik siya sa naging reaksyon nito. Si mami talaga, kung makariak akala mo'y ang virginity ko nang ipapain ko kay Dave. Ni hindi ito ngumiti sa pagbibiro niya. Huwag na huwag mong gagawing biro ang seryoso at maselang bagay na iyan, Melissa. Pinalaki ka namin ng daddy mo sa disenteng pamumuhay at puno ng pangaral. Hindi porke masyado ng mariing moderno ang takbo ng buhay ngayon at tila baliwala na ang kasagraduhan ng virginity ng isang babae, ay papayag na kaming makisama ka sa thread ng premarital sex. You just turned 18. Marami pa nga nagsasabi na parang 16 years old ka pa rin sa itsura at sa ibang kilos mo. Kahit pinayagan namin kayo ni Ivan na magkarelasyon, ay well-guarded pa rin kayo ng mga pangaral at palaala namin. Si mami talaga, para iyon lang ang sinabi ko ay nagsermo na ng katakot-takot. Hindi ko naman nakakalimutan ang mga payo niyo sa akin.
My virginity is still intact at nangako ako sa sarili ko na ibibigay ko lang ang aking dangal sa lalaking maghahatid sa akin sa altar. Akala ko nga noon ay si Ivan na yun, pero hindi pala siya. Baka naman si Dave talagang itinadhana para sa akin. I have a suggestion, Melissa, iha. Para matiyak mo talaga ang feeling sa iyo ni Dave. Sa tingin ko ay makakatulong ito at siguradong magiging successful. Wika ng mami niya habang nag-iisip ito. Ano yun, ma'am? Puno ng interes na tanong niya rito. Naniniwala pa rin siya sa kasabihang, Mommy knows best. Bakit hindi mo siya gamitan ng reverse psychology? Sa halip na ipakita mo sa kanya na interesado ka sa kanya at parang hindi tatakbo ang isang araw mo pag hindi mo siya nakikita o nakakausap man lang, ipakita mong hindi lang naman siya ang lalaki sa mundo. Yun bang ikaw naman ngayon ang gumawa ng tulay na siyang tatawir niya upang siya naman ang umabot sa'yo? Sa madaling salita, ikaw naman ang magpahabol sa kanya. Hindi malayong mangyari iyon kung nararamdaman mong mahal ka rin niya, pero hindi lang niya masabi-sabi sa kung ano pa mang dahilan. May mga lalaki kasing sakalang nare-realize ang importance sa kanila ng isang babae kapag nawala na ito. Sapat na ang ipinahayag na iyon ng mami niya upang maintindihan niya ang nais nitong gawin niya. Iyon ay ang siya naman ang magpakipot kay Dave at para ito naman ang humabol sa kanya. Sir Dave, may babae pong naghahanap sa inyo sa labas. Pagbibigay impormasyon sa kanya ng isang waiter niya sa Lola Tessie. Ito ang nasa kabilang linya ng intercom nang angatin niya iyon pagkatapos na tumunog. Mula sa tila tinatamad na pagpapasada ng basa sa mga nakaschedule na catering services nila at mga events na magaganap sa 2 branches ng Lola Tessie, tila nabuhay ang dugo niya nang maisip niyang baka si Melissa ang tinutukoy nitong babaeng naghahanap sa kanya. Si Melissa ba? Kung siya, sabihin mong lalabas na ako. Pakiserve mo muna siya ng pagkain gusto niya. Bili niya sa waiter na si RJ. Habang nakaipit ang receiver sa pagitan ng kanyang tainga at balikat, ay mabilis na tumayo siya at akmang itatabi ang mga papel sa mesa niya. Subalit hindi niya na ituloy iyon sa sumunod na sinabi ng kausap niya. Hindi po si Melissa, sir, kundi yung babaeng customer na nakausap niyo kahapon nang magreklamo dahil sa tagal daw ng maiserve ang in-order niya. Bernadette pala ang pangalan ng babaeng maarte na iyon at halatang interesado sa inyo, sir. Nagkatunog na may panunodyo ang huling binanggit nito. Biglang bumagsak ang kalooban niya at namatay ang excitement na umapaw sa kanyang puso nang malaman niyang hindi si Melissa ang naghahanap sa kanya. Naalaala niya agad ang Bernadette na tinutukoy nito. Ito ang naging customer nila kahapon na hiniling na makausap siya upang ireklamo ang waiter nilang si Edwin na masyado raw mabagal. At dahil palagi nang binibigyan niya ng importansya ang lahat ng parokyana ng Lola Tessie, ay hinarap at kinausap niya ito ng maayos. Napacify naman kaagad ito nang makausap niya. Pero tama ang sinabi ng waiter na si RJ na mukhangang nagkagusto agad ito sa kanya. Ginawa agad dito ang sinabi nitong magiging madalas na ang pagpunta nito sa Lola Tessie. Pero kahit katiting ay wala siyang interes na palawigin ang pagkakakilala nila ni Bernadette. Walang ibang babaeng gusto niyang makita at makausap na mga sandaling iyon kundi si Melissa. Sabihin mong wala ako rito, RJ. Sabihin mong busy ako sa preparation na nalalapit na pagpapakasal ko sa girlfriend ko. Para huwag na siya magpabalik-balik dito. Tawagan mo ako pag wala na yung babaeng yon. Biling niya rito. Pagkatapos ay ibinabana niya ang intercom. Tila nahahapong bumalik siya sa pagkakaupo sa kanyang swivel chair. Sumandal siya sa backrest at mariing isinuklay niya ang mga daliri sa kanyang buhok. Namimiss ko ng makulit na babaeng yun. Nangungulilang daing ng kanyang puso. Ang babaeng makulit na yon na natutuhan ko ng mahalin. Matagal na niyang napagtantong tuluyan ang napasok ni Melissa ang kanyang puso. Iyon ay noong magkadenggi ito at maospital.
Labis-labis ang pag-aalala niya sa kalagayan nito. Pag-alalang noon lamang niya naramdaman para sa ibang babae na kahit kay Presi ay hindi niya naramdaman noon. Kaya lang, hindi niya magawang magtapat dito kahit alam niyang may katugon ang damdamin niya rito, ay may nararamdaman pa rin siyang takot na muling magmahal. Pagkatapos ng kabigo ang naranasan niya kay Presi noong iwan siya nito at ipagpalit sa dating matalik na kaibigan niya, may agang-agam siyang muling makipagsapalaran sa pag-ibig. Iniisip din niyang baka naliligaw lang si Melissa sa totoong damdamin nito para sa kanya, na naipagkakamali nito sa pag-ibig ang pagkapukaw ng interes nito sa kanya dahil taglay niya ang mga mata ni Ivan, ang lalaking unang inibig nito. Baka hindi siya kundi si Ivan ang nakikita nito sa kanya. At kapag ganap na natanggap na nitong wala na ang kasintahan nito, ay mawala na rin ang interes nito sa kanya. Mukhangang dumating na ang kinatatakutan niyang iyon dahil sa nakalipas na ilang araw, kahit isang text message o tawag ay wala siyang natatanggap mula kay Melissa. Palagi ring naka-offline ang YM account nito. Ni hindi na rin ito nagagawi sa Lola Tessie. Parang all of a sudden, bigla uling nawala si Melissa sa buhay niya. His life was never the same again without her. Iyon ang napatunayan niya sa hindi nito pagpaparamdam sa kanya. Kung ang yumaong nobyo nito ang nagbigay ng mga matang siyang nagbigay ng panibagong liwanag sa kanyang madidilim na mundo, ito naman ang nagbigay ng higit na liwanag sa kanya upang muling ma-appreciate niya ang sarap ng buhay sa mundo na may pag-ibig sa puso at hindi pulos hatred or bitterness. Kapag hindi pa ito nagparamdam sa kanya hanggang mamaya, pinaplano na niyang sunduin ito sa pinapasukan niyang eskwelahan. Ilalabas niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob upang maisatinig niya rito ang damdamin niya para dito. Panay ang panunodyo kay Melissa ng mga kabarkada niya nang sa wakas ay magpakilala sa kanya ang isa sa mga secret admirer niya sa campus, si Spider-Man, na nagdedicate pa sa kanya ng kanta at nagbigay ng message noong magkaroon ng program at activity sa kanilang eskwelahan para sa Valentine's Day celebration. Naiinis siya sa mga ito dahil alam niyang nais lamang siyang inisin ng mga ito. Paano ba namang hindi siya maiinis? Pagkatapos niyang ma-curious kung sino si Spider-Man, madidisappoint lamang pala siya rito kapag nakilala niya ito. Si Arthur lang pala yun. Pa-Spider-Man pang nalalaman. Humahagik-gik na sabi ni Anna. Dapat i-Green Goblin na lang ang ginawa niyang codename niya dahil mas kamukha niya ang kalaban na yun ni Spider-Man. Ani ni Eka, ang pinakapintisera sa kanilang magkakabarkada. Hindi niya nagustuhan ang lantarang pangahamak na iyon ni Eka kay Arthur. Kahit naman kasi na-disappoint siya pagkatapos niyang malaman kung sino ang tagahanga niyang nagtatago sa codename na Spider-Man, ay ayon niyang manlait ng kapwa. Sa lahat ng kabarkada niya, si Eka ang hindi niya gusto ang ugali. Nakasama lang naman ito sa grupo nila dahil ito rin ang nagpresenta sa sariling makipagbarkada sa kanila. Huwag mo namang laitin ang pagkatao ni Arthur, Eka. Kung tutuusin, mas okay pa nga siya kaysa sa ibang schoolmates nating mayayabang at akala mo kung sino kung magsiasta. At saka wala namang ginagawang masaya sa atin si Arthur. Saway niya kay Eka. I agree. Ang tanging naging kasalanan lang niya siguro ay hindi pa rin siya naging kasing gwapo ni Toby Maguire. At sa kabila nun na hindi niya naiwasang ma-inlove kay Melissa. Ani ni Shane. Napalabi na lamang si Eka. Speaking of Toby Maguire, mukhang nahuhuli tayo sa balitang naririto siya ngayon sa Pilipinas. Partikular dito sa Santa Teresita. Tila kinikilig na sambit ni Jennifer na ang mga mata ay nakatuon sa lalaking pasandal na nakatayo sa kotseng nakaparada sa parking lot ng campus. Ganoon na lamang ang pagkagulat ni Melissa nang makilala kung sino ang lalaking iyon. Ano ang ginagawa rito ni Dave? Ako bang sadya niya rito?
O may iba pa? Sunod-sunod na tanong niya sa isip. Sa ilang araw na pagtitiis niyang huwag magparamdam dito, gaya ng iminungkahi ng mami niya, ay miss na niya ito. Malapit-lapit na nga siyang sumuko at puntahan ito sa Lola Tessie. Pero ngayon nga ay naroroon ito sa kanilang eskwelahan. Ngayon lamang din niya napansin na kahawig ito ni Tobey Maguire, ang bidang lalaking gumanap sa pelikulang Spider-Man. Walang dudang masasabi niyang mas gwapo pa nga ito kaysa sa nabanggit na American actor. Dahil sa sobrang pangungulila niya rito, muntik-muntikan na niyang sugurin ito ng yakap at pupugi ng halik. Mabuti na lamang at nahagilap agad niya ang matinong pag-iisip niya na saglit na nawindang pagkakita niya sa kanyang Spider-Man. Di ba si Dave yan? Yung recipient ng mga mata ni Ivan at naging escort mo noong dibi mo? Wika ni Bella. Halatang hindi rin ito makapaniwalang maliligaw roon ang binata. You mean siya pala yung Dave na palaging bukang bibig nitong si Melissa? Wika ni Jenny. Hindi kasi ito nakadalo sa debut party niya kaya hindi ito nakilala si Dave. What is he doing here? Tanong din ni Ruby. Gosh! Kahit simple lang ang get-up niya ay napakagwapo pa rin niya. Sambit ni Pinky. Mas gwapo pa kaysa sa boyfriend mo. Nanunod yung pakli ni Shane dito. Of course not. Mas gwapo pa rin si Spike ko, no? Hindi na gaanong pinansin pa ni Melissa ang pagpapalitan ng usapan ng mga kabarkada niya. Ang buong kamalayan niya ay nakatuon kay Dave na nakatingin na rin sa kanya. Humakbang na ito palapit sa kanya. Hi! Nakangiting bati nito sa kanya. Tinanguan nito ang mga kasama niyang sina Shane, Ruby, Bella, Anna, Roselle, at Jenny. Hi girls! Hope you still remember me? Oo naman, Dave. Paanong hindi ka namin maaalala palagi kang bukang bibig ni Melissa? Nangingiting sabi ni Bella na umiral naman ang pagkataklesa. Palihim na pinandilatan niya ito. Ngaling-ngaling sigawan niya ito upang itikom ang walang prenong bibig. Oh, hi! Ganting bati niya rito. Mabilis din naman siyang nakabawi mula sa pagkasupresa sa pagkakakita niya rito sa kanilang campus. Naligo ka yata. Actually, sinadya talaga kita rito, Melissa. Nag-aalala kasi ako na baka nagkasakit ka or what. Hindi kasi ako nakakatanggap ng text sa'yo. Hindi ka rin ata nagagawi sa Lola Tessie. Hindi nakaligtas sa kanya ang pagtitinginan ng kanyang mga kabarkada. Halatang hindi makapaniwala ang mga ito na nag-ceasefire siya mula sa pangungulit kay Dave. Naging busy kasi kami nitong mga nakaarang araw dahil malapit ng mag-Christmas vacation. Marami kasi kaming hinahabol na lessons na kailangan ma-take up namin bago magbakasyon. Pagdadahilan niya. Nakahinga siya ng maluwag nang walang sino man sa mga kabarkada niya ang kumontra sa pagtatahi niya ng kasinungalingan. Ganun ba? Anyway, mukhang tapos na ang classes nyo. May ibang lakad ba kayo ngayon? Kung wala, gusto ko sana kayong imbitahang mag-snack. Sabi ni Dave. Hay naku mister, huwag mo na kaming isama sa invitation mo. Ang dami-dami namin. Makakaisurbo lang kami sa inyo. Alam naman namin si Melissa lang ang gusto mong makasama sa snack. Ani ni Bella na umiral na naman ang pagiging walang preno ng bibig. Oo nga Dave, mas gusto naming magkasolo naman kayo ni Melissa. Segunda ni Roselle. Naghagik-hika ng iba pang barkada niya. Napakamot naman sa ulo si Dave sa pag-amin. Actually, gusto ko nga sanang ipagpaalam sa inyo na hihiramin ko muna ang kaibigan nyo. Ang tagal na rin kasi naming hindi nagkasama. Nakangiting pag-amin ito. Muling tumingin ito sa kanya. Is it okay with you, Melissa? Hindi naman na siya nagpakipot pa. Iyon naman talaga ang gusto niya. Kaya tiniis niyang hindi makipag-communicate dito sa kahit anong paraan ay para ma-realize nitong hahanap-hanapin din nito ang presensya niya.
Mukhang effective naman. Ngumiti siya rito. Okay lang, Dave. At sa isip-isip niya, aba, miss na kitang lalaki ka. Hindi ko na palalagpasin ang pagkakataong ito na muli tayong magkasama. At natawa siya sa isiping iyon. Hindi lang sa isang restaurant dinala ni Dave si Melissa. Dinala siya nito sa overlooking Antipolo. Mula roon ay kitang-kita ang makislap na lungsod ng Metro Manila sa ibaba. At sa itaas naman ay halos abot tanaw niya ang nagniningning na mga bituin. Ni hindi siya nagprotesta nang sabihin nitong dadalhin siya nito sa isang overlooking. Bago pa iyon ay pumunta sila sa drive-thru ng isang fast food at umorder ng hamburgers and orange juice. How do you find the place? Tanong nito sa kanya habang magkatabing nakaupo sila sa isang concrete bench. Napakasarap damhin ng simoy ng hangin doon. Ang totoo niyan, this is my first time here. Pero palagi ako nakakarinig ng tungkol sa lugar na ito from my classmates and friends. Tugon niya. Mukhang popular nga ito sa mga tao. Lalo na sa mga couples. Gusto sana niyang idagdag pero bigla siyang nahiya. Napansin kasi niyang karamihan ng naroon kung hindi mag-aasawa ay magkakasintahan. Kami, magkaano-ano ba kami? Bakit niya ako dinala rito? Dahil ba na-realize niyang mahal din niya ako at magtatapat na siya ng pag-ibig sa akin? Wish ko na lang sana yun. Mabilis na kastigo niya sa sarili. Kung saan-saan naman kasi humahantong ang pangangarap niya ng gising. Yes, ito ang palaging puntahan ng mga mag-sweethearts. Nangingiting sabi ni Dave. Nag-init ang kanyang mga pisngi nang makita ang tila namimilyong nito'y sa mga labi nito. Mukhang may nais itong iparating sa kanya. Ano ba kasi ang gusto mong iparating na lalaki ka? Kung puro pala mag-sweetheart ang naririto, bakit dinala mo ako rito? Gustong gusto niyang isatinig iyon pero wala pa rin siyang lakas ng loob. Kanina pa malakas ang kabog ng kanyang dibdib pero lalong lumakas iyon nang biglang gagapin nito ang kanyang mga kamay. Dave! Paanas na sambit niya. Alam mo ba kung bakit dinala kita rito, Melissa? Kahit alam ko namang karamihan ng mga pumupunta rito ay mag-sweethearts. Bulong nito habang titig na titig sa kanya. Kaunting-kaunti na lamang ang distansya ng mga labi nito sa kanyang mga labi. Dave! Muling sambit niya sa pangalan nito. Hindi niya alam kung ano ba ang dapat niyang sabihin sa sitwasyong iyon. Langhap na langhap niya ang mabangong hininga nito. Napakalakas ng udyok na kabigin niya ang ulo nito at siya na sa mga labi nito. I want you to be my sweetheart. I have fallen in love with you, Melissa. Sa kabila ng pagkainis ko noon sa iyo dahil sa pangungulit mo sa akin, nagising na lang ako isang araw na hinahanap-hanap ka na ng puso ko. Sa ilang araw na hindi kita nasilayan ng mga mata ko at hindi ko narinig ang tinig mo, parang walang kulay ang mundo ko at walang siglang katawan ko. Pahayag nito. Seryosong seryoso ang tinig nito. Dave, totoo ba ito? Hindi ba nananaginip lang ako? May sumungaw na mga luha sa kanyang mga mata dahil sa sobrang kasiyahang nag-uumapaw sa kanyang puso. You're not dreaming, my love. At sana'y sapat na ang gagawin kong ito para mapatunayan ko sa iyong hindi ka lang nananaginip. Hinalikan siya nito sa kanyang mga labi. Sa loob ng mahabang panahong pagiging magkasintahan nila ni Ivan, ay maraming beses na siyang nahalikan nito. May mga pagkakataon pang lumalampas na sila sa simpleng halik at napipigilan lamang nila iyon tuwing maaalala niya ang mga pangaral ng kanyang mga magulang. Pero kakaiba ang halik na iyon ni Dave ng mga sandaling iyon. Parang noon lamang siya muling nahalikan ng isang lalaking mahal na mahal niya. Parehong mahal niya sina Dave at Ivan, pero sa magkaibang intensidad at panahon. Walang comparison.
Habol niya ang kanyang hininga nang pakawala ni Dave ang kanyang mga labi. Was that kiss enough to prove that you're not dreaming, Melissa? Love? What's going on now is real. My love for you is real. Wika nito habang habol din ng hininga. Dave? Napangiti ito. Panay pangalan ko lang ba ang sasambitin mo? Gusto kong marinig ko mula sa bibig mo na tama ang nararamdaman kong mahal mo ko, Melissa. Oh Dave, I love you so much. Buong higpit na yumakap siya rito. Ginantihan siya nito ng mas mahigpit na yakap. Ilang sandaling din naman nila ang mga katawan ng isa't isa. Gayon din ang tila dumadagongdong ng tibok ng kanilang mga puso. Maya-maya ay ito ang kusang kumalas mula sa pagkakayakap nila sa isa't isa. Melissa, gusto kong marinig sa bibig mo ngayon na ako bilang si Dave ang nakikita mo kaya mahal mo ko at hindi si Ivan ang nakikita mo sa akin. Anito sa seryosong tinig. Siya naman ang napangiti. Ikaw na ang mahal ko, Dave. Ang buong pagkatao mo ang mahal ko at hindi lang ang mga mata ni Ivan na nasa iyo. Naniniwala akong saan man siya naroroon ngayon ay masaya na siya dahil muli akong nakatagpo ng lalaking mamahalin at magmamahal din sa akin. Pagkasabi niyon ay buong paglalambing na kinagat niya ang tungki ng matangos na ilong nito. Bilang ganti, nangingiti ring dinampian nito ng halik ang kanyang ilong. Pilya ka talaga, sweetheart. Kapag guway, muli ring sumeryoso ito. Although dahil sa mga mata ni Ivan kaya ako muling nakakita, ikaw ang higit na nagbigay ng panibagong liwanag sa madilim na mundo ko, Melissa. Ikaw rin ang muling nagpatibok ng puso ko. At saan man naroroon ngayon si Ivan, hindi ko man siya nakilala ng personal, malaki ang pasasalamat ko sa kanya dahil hindi lang ang mga mata niyang ibinigay niya sa akin, kundi pati ang babaeng minahal niya. Nakahanda ka rin bang i-fulfill ang pangako niya sa akin noon na pakakasalan niya ako pagdating ko ng 28? Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Sa simpleng haplos na iyon, ay ramdam na ramdam niya ang pagmamahal nito sa kanya. Kapag kuway kumamot ito sa ulo. Parang hindi ko matutupad ang pangako niyang iyon sa'yo eh. Ha? May takot na umusbong sa kanyang puso. Hindi ba siya nito gustong pakasalan? Lumawak ang pagkakangiti nito. Ikaw naman, sweetheart, kung ano-ano agad ang iniisip mo. Kaya sinabi kong hindi ko matutupad ang pangako ni Ivan na pakakasalan ka niya when you reach the age of 28. Hindi na kasi ako makapaghihintay na ganoon katagal. Ang gusto ko nga ngayon ko na sana pakasalan eh. Pero ka-18 mo pa lang at nag-aaral ka pa. Tiyak na hindi papayag ang parents mo. Pero pagka-graduate mo, hihingin ko kaagad sa parents mo ang permisong pakasalan kita. Mahinang pinisil niya ang ilong nito. Hindi mo kasi dinediretso agad eh. Si Presi yung tumawag ano? Sabi ni Melissa kay Dave. Nasa loob sila ng restaurant ng tanghaling iyon ng linggo. Dahil weekend ay balak nilang gugulin ang buong araw na iyon na magkasama. Balak nilang pagkatapos ng lunch ay manonood sila ng sine. Yes, bumuntong hininga ito. This past few days ay masyado nang nangungulit ang babaeng iyon. Sambit nito. Mula ba nang bumalik siya rito sa Pilipinas ay nagkita na uli kayo? Tanong niya rito. Pabalik-balik siya sa Lola Tessie. May mga pagkakataong hinaharap ko siya pero lately, dahil ayaw niyang maniwala sa mga sinasabi ko sa kanya, pinagtataguan ko na rin siya. Sinabi mo na ba sa kanya tungkol sa pagkakaroon mo ng bagong girlfriend? Oo naman. Sinabi ko pa nga sa kanyang engaged na tayo at magpapakasal pagka-graduate mo. Pagkasabi niyon ay uminom ito ng tubig. Ilang sandali siyang hindi nakaimik. Medyo nawalaan na rin siya ng gana samantalang kanina ay nag-e-enjoy sila sa pagkain. Masyado siyang naaapektuhan ng muling pagbabalik ng dating nobya ni Dave at ng pangulit nito.
Baka naman kaya ganoong kaporsigido si Presi to win you back ay nararamdaman pa rin niyang may babalikan pa siya. Hindi niya alam kung bakit iyon ang naisatinig niya. Confident naman siya na ang mahal ni Dave. Sa mag-iisang buwang pagiging magkasintahan nila ay naramdaman niya iyon. Kumilimlim ang mga mukha nito. Halatang hindi nagustuhan nito ang sinabi niyang iyon. Pinagdududahan mo ba ang pag-ibig ko sa'yo, Melissa? Of course not. Agad na tugon niya. Ginagap niya ang kamay nitong nasa ibabaw ng lamesa. I'm sorry, Dave, kung parang pinagdudahan ko ang sincerity ng pag-ibig mo sa akin. Pag naiisip kong more than 2 years din ang naging relasyon nyo at minahal mo rin siya, hindi ko maiwasang makaramdam ng insecurities. Almost a month pa lang ang relationship natin. And comparable sa haba ng naging relationship nyo ni Presi. Hindi ang haba o ang itinagal ng isang relasyon ng batayan sa isang tunay na pag-ibig, Melissa. Yes, minahal ko noon si Presi. Dahil kung hindi ko siya minahal, ay hindi ako labis na apektuhan noon nung iniwan niya ako at pinagpalit sa dating best friend ko. Pero unti-unting nawala iyon. Nang makilala at mahalin kita ay tuluyan ng nabura iyon. Masasabi ko ng harapan na mas minahal kita kaysa sa kanya. Ang male ego ko ang mas naapektuan ng talikuran niya ako. Lalong humigpit ang pagkakahawak niya sa kamay nito. Sa pamamagitan niyon, ay pinararating niya rito ang paghingi niya ng tawa dito. I'm sorry, Dave. Sana hindi ka magalit sa akin. Nakahinga siya ng maluwag na ngumiti ito sa kanya. Okay, you are forgiven. But promise me this is the last time na pagdududahan mo ang sincerity ko sa'yo, ha? Presi is a part of my past. Hindi siya karapat-dapat sa pag-ibig ko. You are my present and my future, Melissa. Thanks, love. You're really very understanding. And I love you more for that. I love you too, my Melissa. My love will always be for your eyes only. Upang tuluyang mapanatag ang kalooban ni Melissa, isinama siya ni Dave nang makapagkita ito kay Presi. Sa mismong harap ng babae ay tahasang sinabi ng binata na wala na itong babalikan pa, na hindi na ito mahal ni Dave, na siya na ang babaeng mamahalin nito at ihaharap sa altar sa tamang pagkakataon. Mula noon ay hindi na muling nagpakita o nagparamdam si Presi kay Dave na nagbigay ng kapanatagan sa kalooban niya. Masayang-masaya siya at labis na nagpapasalamat sa Diyos. Kinuha man nito sa kanya si Ivan noon, kaagad naman nitong pinalitan ng isang Dave na higit na nagmamahal sa kanya. At dito po nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang His Eyes. Maraming salamat po sa inyong suporta.